Sa transformation ng bahay ni Momo bilang isang higanteng robot, nagkaroon ng problema dahil hindi alam ni Momo kung paano ito ikokontrol. Dumating na rin ang kaiju, kaya nagpanik ang lahat dahil clueless sila kung ano ang dapat gawin. Sa kalituhan, iminungkahi ni Momo na pindutin na lang nila ang buton sa harapan. Ngunit hindi nila inasahan ang naging resulta, sumabog ang ilang bahagi ng robot at napatalsik si Okarun mula sa kanyang pwesto. Napansin ni Kinta ang isang lever at agad niya itong ginamit. Dahil dito, nagsimulang humakbang ang robot, pero sa muling pagpihit niya, bigla naman itong natumba at napaupo. Sinamantala ng kaiju ang pagkakataon at sinipa sila, dahilan para sila ay mapatalsik. Ginamit pa ng kaiju ang buntot nito para hawakan ang paa ng robot at winasiwas ito sa ere, hanggang sa napatalsik palabas si Okarun. Mabuti na lang at may parachute siya. Nakalabas din si Evil Eye, ngunit natapakan siya ng kaiju. Hindi siya natinag, sa halip, nagawa niyang buhatin ang paa ng halimaw gamit ang buong lakas at ibinato ito, dahilan para matumba ang kaiju. Pagbangon ng kaiju, ginamit nito ang kuryente para atakehin ang robot. Labis na nag-alala si Okarun dahil nasa loob pa si Momo. Sa oras na tatapakan na sana ng kaiju ang robot, napigilan ito ni Kinta gamit ang kamay ng robot. Doon niya ipinaliwanag na nalaman na niya kung paano kontrolin ito, kailangan lang niyang i-visualize ang nais niyang mangyari dahil gawa ang robot sa nanoskin. Dagdag pa niya, ito ang matagal na niyang pangarap, ang maging piloto ng isang higanteng robot. Mula roon, nagbago ang anyo ng robot, muli itong nabuo, nagkulay ginto, at nagniningning sa tingkad. Tumakbo ang bawat isa palapit para magharap, at si Kinta ang unang umatake, tumama ng isang malakas na suntok diretsyo sa sikmura ng halimaw. Agad na hinila ng kaiju ang braso ng robot papalapit sa kanya, pero mabilis na nag-counter si Kinta, at siya pa ang nakapagbigay ng matinding suntok sa mukha ng kaiju. Namangha si Okarun sa kanyang nasasaksihan. Sa sunod na atake, sinipa ni Kinta ang kaiju ng buong puwersa. Bumawi naman ang halimaw at gumamit ng kuryente. Bagamat nagawa ni Kinta na hadlangan ito, naputol pa rin ang isa sa mga kamay ng robot. Sa halip na panghinaan ng loob, kinuha niya ang naputol na kamay at ibinato ito pabalik sa kaiju. Hindi pa doon natapos, pinulot ni Kinta ang halimaw, pinaikot-ikot ito at saka pinalipad papunta sa mga gusali. Hindi siya nag-aksaya ng oras, agad siyang tumakbo papalapit, hinawakan ang ulo ng kaiju, at pinilit pigilan ang susunod nitong pag-atake. Ngunit habang hawak niya ito, muling pinakawalan ng kaiju ang kanyang kuryente, at dito na nga nakabawi ang halimaw. Sa nakaraan, ipinakita kung paano binubuli si Kinta ng kanyang mga kaklase, dahil sa pagiging kakaiba at sa hilig niya sa pangongolekta ng mga robot. Isang beses, aksidente siyang nabangga ng kaklase niyang nakasakay sa bisikleta, ngunit sa halip na tulungan siya, pinagtawanan pa siya ng mga ito. Ngayon, habang bumabangon mula sa pagkakadapa, buong tapang niyang sinabi sa sarili na wala siyang pakialam sa sasabihin ng iba. Patuloy niyang yayakapin at mamahalin ang kanyang passion para sa robots. Sa gitna ng laban, kinutungan niya ang kaiju, hinawakan ang sungay at katawan nito, at buong lakas na inihagis palayo. Kasunod nito, mabilis niyang sinuntok ang mukha ng kaiju at tumalon sa ere, umiikot na parang ipo-ipo habang bumabagsak patungo rito. Biglang naglaho ang kaiju sa harapan ni Kinta, at ayon sa kanya, malamang ay ginamit nito ang kakayahan nitong maging invisible. Dahil dito, hindi niya napansin ang paparating na atake, at ilang bahagi ng robot ang tuluyang nawasak. Sunod-sunod na winasiwas ng kaiju ang robot, hanggang sa tuluyan ng masira ang mga kamay at paa nito matapos itong ibato ng malakas. Sa gitna ng sitwasyon, sumigaw si Okarun kay Kinta na lumayo na dahil sobrang delikado na. Pinilit din niyang ipaalala na pindutin na ang buton upang makaalis, ngunit hindi ito magawa ni Kinta dahil hinaharangan siya ng airbag na pumipigil sa kanyang pagkilos. Biglang naglabas ng psychic power si Momo, ngunit makikitang hirap at hilong-hilo na siya habang sakay ng robot. Namangha si Okarun nang mapansin na kaya ng robot na gamitin ang abilities ng nakasakay dito. Kasabay nito, ginamit din ni Aira ang kanyang kapangyarihan at pinuluputan ang kaiju gamit ang kanyang mahabang buhok. Sumunod naman si Momo, na ginawang mga kamay at paa ng robot ang kanyang psychic powers. Sa pinagsamang lakas ni Momo at Aira, pinaikot-ikot nila ang kaiju paitaas sa ere. Ngunit nakawala ang kaiju mula sa buhok ni Aira gamit ang kuryente nito. Doon pumasok si Momo, at buong lakas niyang ibinagsak ang kaiju mula sa himpapawid.
Pagbagsak nito, bumalik ang kaiju sa maliit nitong anyo, at kasabay nito ay nagbalik din sa normal ang paligid. Dahil bumalik na sa normal ang lahat, nakita ito ng mga tao sa paligid. Nag-alala si Momo kung paano nila maibabalik ang dating anyo ng kanilang bahay. Sinabi ni Kinta na kailangan lang nilang i-visualize ito, ngunit palpak ang kinalabasan at agad silang nagpasya na umalis sa lugar. Pagbalik nila, hindi pa rin maayos ang resulta, sablay pa rin ang naging anyo ng bahay ni Momo. Sa loob, nagkatitigan ang tatlo, ngunit hindi na napigilan ni Aira at Momo ang matinding hilo. Dahil dito, mabilis silang tumakbo sa banyo at doon inilabas ang kanilang sama ng loob. Samantala, si Kinta ay napaluhan na lamang, dahil kahit saglit, naranasan niya rin ang pangarap niyang maging piloto ng isang robot. Pagdating ni Okarun sa pinangyarihan, naiwan na siya dahil nakalayo na sina Momo at ang iba pa. Narinig niya ang mga tao na pinag-uusapan ang tungkol sa kaiju, kaya't agad niya itong nilapitan upang mailayo mula sa kanila, dahil delikado kung sakaling muling magising ang nilalang. Agad niyang hinanap si Evil Eye upang makatulong, ngunit nang makita niya ito, umaakyat na ito sa tuktok ng isang gusali. Pilit niya itong pinapababa, ngunit matigas ang ulo nito at hindi sumunod. Kaya naisipan ni Okarun na maghanap ng mainit na pagkain, at nang ipakita niya ito kay Evil Eye, agad itong naengganyo. Pagkakagat nito, bigla namang bumalik ang kanyang katauhan bilang si Gigi. Agad sinabi ni Okarun kay Gigi na buhatin na nila ang kaiju at dalhin ito palayo. Habang tumatakbo silang dalawa na pasan-pasan ang kaiju, may ilang tao ang sumubok na sumunod sa kanila. Subalit sa layo ng bahay ni Momo, hindi kinaya ng mga tao na makipagsabayan. Sa huli, tuwang-tuwa sina Okarun at Gigi dahil matagumpay nilang naisakatuparan ang kanilang layunin. Pagbukas ng pinto, bumungad si Kinta sa isang nakakatawang pose at pabirong sinabi na late na sila. Agad naman siyang pinuri ni Okarun sa mga ginawa niya kanina, ngunit kampanting tugon ni Kinta na pangbata lang ang mga moves na yon pagdating sa kanya. Dito, tinanong ni Kinta kung nakikipaglaban ba talaga sila para protektahan ang planeta laban sa mga kaiju. Ipinaliwanag naman ni Okarun na ang totoong misyon nila ni Momo ay hanapin ang isang golden ball, isang bagay na maging ang mga aliens at multo ay hinahangad din makuha. Nang marinig ito, buong tapang na sinabi ni Kinta na sasama siya at gagamitin ang kanyang kapangyarihan upang makatulong. Lumapit si Okarun sa kaiju at chinek ang bunganga nito at napaatras sa gulat sa kanyang nakita, tila may parte ng tao sa loob nito. Agad nagturo-turuan sina Gigi at Kinta kung sino ang magbubukas upang makita kung ano ang nasa loob, ngunit matapang na sinabi ni Okarun na siya na lang ang gagawa dahil sariling golden ball naman niya yon. Sa paglapit niya, napansin niya ang isang zipper. At sa pagbukas nito, laking gulat nilang lahat nang makita na isang babae ang nasa loob, isang nilalang na mistulang alien, dahil sa antena na nakalabas mula sa kanyang ulo. Samantala, gumagapang palabas sina Momo at Aira mula sa bahay dahil sa matinding hilo, ngunit laking pagkabigla nila sa sumunod na eksena, nadatnan nila si Okarun at ang babaeng alien na naghahalikan. At dito na nga officially nagtapos ang Season 2 ng Dandadan at grabe, isang nakakabitin na cliffhanger ang iniwan nito para sa lahat ng fans. Maraming salamat sa lahat ng ating mga kaanilog na sumubaybay mula umpisa hanggang dulo. Dahil sa inyo, tuloy-tuloy ang hype. Kita-kits ulit sa Season 3, siguradong mas wild at exciting pa ang mga mangyayari.